Hello mga hiraya, nandito naman tayo. Samahan ninyo ako kwentong babasahin natin. Huwag kalimutan mag-subscribe at click notification bell para updated ka sa next video ko. Nathaniel, nakatira ang isang magandang dalaga na nagngangalang Maureen Alejandro. Siya ay 19 na taong gulang, matangkad, maputi, at kilala sa kanilang lugar bilang mabait at masipag. Kasama niya sa bahay ang kanyang ina na si Edna, ang kanyang ama na si June, at ang kanyang dalawang kapatid na sina Lara at Alden. Si Lara ay 17 taong gulang habang si Alden naman ay 15. Pareho silang masisipag sa pag-aaral at kasalukuyang kumukuha ng kursong Business Administration sa kolehiyo. Hindi man mayaman ang kanilang pamilya, masaya at payapa ang kanilang pamumuhay. Ang pangunahing hanapbuhay nila ay ang kanilang malawak na taniman ng mais at pinya. Tuwing anihan, sama-sama silang nagtatrabaho upang maibenta ang kanilang mga ani. Bukod sa bukid, mayroon din silang maliit na fruit stand sa harap ng kanilang bahay. Dito nila ibinebenta ang mga sariwang pinya, mangga, saging, pakwan, at iba pang prutas na galing sa kanilang taniman. Kapag walang pasok si Maureen, siya ang nagbabantay sa tindahan. "Maureen, ikaw muna ang bahala sa fruit stand ha?" sabi ni Edna isang umaga. "Opo ma, ako na po rito." Nakangiting sagot ni Maureen. Kilala si Maureen sa kanilang lugar dahil sa kanyang magandang ngiti at magalang na pakikitungo sa mga mamimili. Dahil dito, maraming suki ang kanilang tindahan. Sa tabi lamang ng kanilang bahay, nakatira ang kanyang matalik na kaibigan na si Liela. "Bestie, ang aga mo naman magbukas ng tindahan." Biro ni Liela habang may hawak na isang pirasong mangga. Kasi baka maunahan tayo ng init. Mas gusto ng mga customer na sariwa pa ang mga prutas. Natatawang sagot ni Maureen. Palaging magkasama ang dalawa. Magmula pagkabata ay magkaibigan na sila at halos magkapatid na ang turingan nila. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan ay nakatira si Alvin Monteverde, ang anak ng isa sa pinakamayamang negosyante sa San Nathaniel. Marami ang humahanga sa kanyang yaman at kagwapuhan, ngunit marami rin ang umiiwas sa kanya dahil sa kanyang pag-uugali. Kilala si Alvin bilang mapagmataas, istrikto, at palaging minamaliit ang mga mahihirap. Kasama niya palagi ang kanyang kasintahang si Angelina na halos kapareho niya ng ugali. "Ang dami talagang taong kontento sa simpleng buhay," sabi ni Angelina habang nakatanaw sa mga nagtitinda sa palengke. "Tama ka, wala silang pangarap umangat," mayabang na sagot ni Alvin. Isang araw, habang pauwi si Alvin mula sa kanilang hasyenda, napadaan siya sa kalsadang tapat ng bahay ni Maureen. Napansin niya ang fruit stand na puno ng makukulay na prutas. Ngunit higit sa lahat, napansin niya ang dalagang nakangiting nakikipag-usap sa mga mamimili. Napatigil siya. "Sino yon?" tanong niya sa kanyang driver. "Si Maureen Alejandro po, sir. Anak po sila ng magsasaka rito sa San Nathaniel." Muling napatingin si Alvin kay Maureen. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakuha ng kanyang atensyon. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng dalagang nagbabantay sa fruit stand ang magiging dahilan ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, muling napadaan si Alvin sa tapat ng fruit stand ni Maureen. Hindi niya maipaliwanag kung bakit gusto niyang makita muli ang dalaga, kahit siya mismo ay naguguluhan sa kanyang nararamdaman. "Sir, dadaan na po ba tayo?" tanong ng driver. "Huminto ka muna," sagot ni Alvin. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa fruit stand. Napatingin si Maureen sa bagong customer. "Magandang umaga po. Ano pong gusto ninyong bilhin?" Magalang niyang tanong. Tiningnan muna ni Alvin ang mga nakahilerang prutas. "Magkano ang pinya?" ₱50 po bawat isa." Napangisi si Alvin. "50? Mukhang mahal naman." Ngumiti lamang si Maureen. "Sariwa po kasi galing sa taniman namin." Napansin ni Alvin na hindi tulad ng ibang tao, hindi ito natatakot o nagpapa-impress sa kanya. "Kunin ko lahat." Nagulat si Maureen. "Lahat po?" "Oo, magkano lahat?"
Mabilis na nag-compute si Maureen. 2,800 po. Agad namang naglabas ng pera si Alvin. Keep the change. Ngunit ibinalik ni Maureen ang sobrang pera. Pasensya na po, ito po ang sukli ninyo. Nagulat si Alvin. Sa unang pagkakataon, may taong tumangging kumuha ng dagdag na pera mula sa kanya. Pwede mo namang kunin. Hindi po. Hindi ko po pinaghirapan ng perang yan. Napatitig si Alvin kay Maureen. Samantala, nakatanaw si Liela mula sa kanilang bakuran. Ay nako, bestie, mukhang mayaman yung customer mo ah. Tukso niya nang makaalis si Alvin. Tumigil ka nga. Gwapo pa. Bestie. Nagtawanan ng dalawa. Ngunit hindi nila alam na mula sa loob ng sasakyan, nakangiti si Alvin habang pinagmamasdan si Maureen. Sa kabilang banda, nalaman ni Angelina ang madalas na pagpunta ni Alvin sa fruit stand. Alvin, totoo bang madalas kang pumunta sa tindahan ng isang magsasaka? Mataray niyang tanong. Sino nagsabi sa'yo? Buong bayan na ang nagsasabi. Napairap si Angelina. Huwag mong sabihing interesado ka sa babaeng yon? At kung oo, nanlaki ang mata ni Angelina. Alvin, anak lang siya ng magsasaka. Hindi sumagot si Alvin. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila hindi mahalaga sa kanya kung mayaman o mahirap ang isang tao. Lalong ikinainis yun ni Angeline. Makalipas ang ilang araw, isang malakas na ulan ang bumuhos sa San Nathaniel. Halos wala ng customer sa fruit stand. Sayang ang mga prutas natin kapag hindi na ibenta. Malungkot, nasabi ni Maureen. Biglang may humintong malaking itim na sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Bumaba si Alvin. Bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Maureen. Tiningnan ni Alvin ang mga prutas. Kukunin ko lahat. Ano? Lahat ng natira. Pero napakarami nito. Wala akong pakialam. Nagulat si Edna at June nang makita ang eksena. Hindi nagtagal ay nabili lahat ni Alvin ang natitirang paninda. Dahil doon, hindi na sayang ang kanilang mga prutas. Pag-alis ni Alvin, napatingin si June sa kanyang anak. Parang espesyal kayata sa binatang yon. Namula si Maureen. Wala po iyon pa. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula na siyang magtanong. Bakit tila palaging lumalapit si Alvin sa kanya? At bakit sa tuwing nakikita niya ito, mas mabilis ang tibok ng kanyang puso? Ay, lumipas ang ilang linggo at naging madalas na ang pagpunta ni Alvin sa fruit stand ni na Maureen. Minsan ay bumibili ito ng pinya, minsan naman ay mangga o pakwan. Ngunit napansin ni Maureen na kahit kaunti lang ang binibili nito, matagal itong nananatili sa kanilang tindahan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga prutas si Maureen, dumating muli si Alvin. Magandang hapon, bati nito. Magandang hapon din po. Ngumiti si Alvin. Pwede bang huwag mo na akong tawaging po? Hindi naman ako matanda. Napatawa si Maureen. Sige, Alvin. Hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti. Parang musika sa kanyang pandinig ang unang beses na narinig niya ang pangalan niya mula kay Maureen. Mula sa di kalayuan ay nakatanaw si Liela. Ay naku, mukhang nahuhulog na yata ang mayamang si Alvin. Natatawang sabi niya, tumigil ka nga. Bestie, halata naman. Pinandilatan siya ni Maureen ngunit hindi niya maitatanggi na masaya siya tuwing nakikita si Alvin. Ngunit habang lumalapit sina Alvin at Maureen sa isa't isa, lalong nagagalit si Angelina. Isang araw ay nagtungo siya mismo sa fruit stand. Pagdating niya ay agad niyang tiningnan si Maureen mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Maureen? Opo. Napangisi si Angelina. Akala ko naman kung gaano kaganda. Nagulat si Maureen sa sinabi nito. Ano po ang maitutulong ko? Wala. Gusto ko lang makita ang babaeng dahilan kung bakit nagbago ang ugali ng boyfriend ko. Natahimik si Maureen. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Talaga? Huwag kang magpanggap. Mabuti na lamang at dumating si Liela. May problema ba rito? Matapang nitong tanong. Napatingin si Angelina kay Liela. Wala. Pinapaalalahanan ko lang ang kaibigan mo na huwag mangarap ng hindi niya ka-level. Pagkatapos sabihin niyon ay umalis siya. Napaiyak si Maureen ng gabing iyon.
Hindi dahil sa mga salita ni Angelina, kundi dahil totoo ang isang bagay. Magkaiba sila ng mundo ni Alvin. Kinabukasan, nagulat ang pamilya Alejandro nang may dumating na mga tao sa kanilang taniman. May dala silang mga dokumento at kagamitan. Anong nangyayari? Tanong ni June. Lumapit ang isa sa mga lalaki. May utos po ang kumpanyang Monteverde. Bibilhin po namin ang lupang ito. Nagulat silang lahat. Ano? Hindi namin ibinebenta ang lupa namin, sabi ni Edna. Pasensya na po pero may balak ng palawakin ang proyekto rito. Nabalot ng takot ang pamilya. Ang lupang yon ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan sa loob ng maraming taon. Mabilis na kumalat ang balita sa buong San Nathaniel. Nang malaman ni Alvin ang nangyari, agad siyang nagtungo sa bahay ni Maureen. Pagdating niya, nakita niya si Maureen na umiiyak habang yakap ang kanyang ina. Maureen, napatingin ang dalaga sa kanya. Alvin, totoo bang kumpanya ninyo ang kukuha sa lupa namin? Hindi agad nakasagot si Alvin dahil alam niyang ang ama niya mismo ang may kagustuhan nito. At sa unang pagkakataon, kailangan niyang pumili. Ang kanyang pamilya at kayamanan. O ang pamilyang unti-unti nang naging mahalaga sa kanyang puso. Hindi agad nakasagot si Alvin sa tanong ni Maureen. Nakatingin lamang siya sa mga luha, sa mga mata ng dalaga. Alvin, sagutin mo ako. Umiiyak na, sabi ni Maureen. Huminga ng malalim si Alvin. Oo, kumpanya ng pamilya namin ang may plano sa lupa. Parang gumuho ang mundo ni Maureen nang marinig iyon. Pati sina Edna, June, Lara at Alden ay napayuko. Kung ganoon, wala na kaming magagawa. Malungkot na sabi ni June. Hindi, Tito June. Mabilis na sagot ni Alvin. Nagulat silang lahat. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kinagabihan, umuwi si Alvin sa kanilang mansyon. Nadatnan niya ang kanyang ama sa opisina nito. Dad, kailangan nating ihinto ang pagbili sa lupain ng mga Alejandro. Napatingin ang ama niya. Bakit? May mga pamilyang mawawala ng kabuhayan. Tumawa ang ama niya. Negosyo ito, Alvin. Hindi awa. Hindi tama ang ginagawa natin. Biglang nagbago ang mukha ng kanyang ama. Simula kailan ka naging emosyonal? Tahimik si Alvin. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Kinabukasan ay muling dumating ang mga tao ng kumpanya sa taniman. Ngunit bago pa sila makapagsimula, isang mamahaling sasakyan ang huminto. Bumaba si Alvin. Huwag ninyong gagalawin ang lupa. Pero sir, iyan ang utos ko. Napatigil ang lahat. Nagulat si Maureen. Hindi nila inaasahan na haharangin mismo ni Alvin ang proyekto. Makalipas ang ilang araw ay naging usap-usapan sa buong San Nathaniel ang ginawa ni Alvin. Marami ang humanga sa kanya. Ngunit may mga taong galit. Isa na rito si Angelina. Pinapahiya mo ang sarili mo dahil lang sa babaeng yon. Sigaw niya. Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? May mabubuting tao sa mundong ito na hindi nabibili ng pera. Natigilan si Angelina. Hindi niya kailanman narinig na magsalita ng ganoon si Alvin. Samantala, lalong lumalim ang pagkakaibigan ni na Alvin at Maureen. Madalas na itong tumulong sa fruit stand. Isang araw ay nakita ng buong baryo ang isang nakakagulat na eksena. Ang mayamang si Alvin Monteverde ay nagbubuhat ng mga kahon ng pinya at mais. Ano ba yan, sir? Natatawang sabi ni Liela. Nagtratrabaho. Hindi bagay sa'yo. Bakit? Dapat nasa opisina ka. Napatawa si Maureen at sa unang pagkakataon, nakita ni Alvin ang isang masayang ngiti mula sa dalaga na parabang siya ang dahilan nito. Habang papalubog ang araw, naiwan sina Alvin at Maureen sa harap ng fruit stand. Tahimik silang nakatanaw sa kalangitan. Salamat. Biglang sabi ni Maureen. Para saan? Sa pagtatanggol sa pamilya namin. Ngumiti si Alvin. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero ginawa mo yon para sa amin. Dahan-dahang tumingin si Alvin sa kanya. May isang dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Napatingin si Maureen sa kanya. Ano? Sandaling natahimik si Alvin.
Mabilis ang tibok ng kanyang puso. At sa wakas, ay sinabi niya ang matagal nang nais sabihin. Maureen, mahalaga ka sa akin. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi siya nakapagsalita. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang taong sumigaw mula sa kalsada. Alvin! Lumingon silang dalawa at nakita nila si Angelina. Kasama nito ang ama ni Alvin. Pareho silang galit na galit at mukhang hindi nila hahayaang maging masaya sina Alvin at Maureen. Alvin! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng ama ni Alvin sa buong paligid. Agad na tumayo sina Alvin at Maureen. Galit na galit ang matandang Monteverde habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sumama ka sa akin ngayon din. Dad, makinig muna kayo. Wala akong pakialam. Napatingin si Maureen sa lupa. Ramdam niya ang matalim na tingin ng ama ni Alvin. Ikinalungkot niya ang mga sumunod na salita nito. Ikaw ba ang dahilan kung bakit sumusuway ang anak ko? Nagulat si Maureen. Hindi po, sir. Huwag ka nang magpaliwanag. Napaiyak si Edna na nakarinig sa mga sinabi ng mayamang negosyante. Ngunit bago pa magsalita si Maureen, humarang si Alvin. Tama na po. Natahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, sumagot si Alvin sa kanyang ama sa harap ng maraming tao. Wala pong kasalanan si Maureen. Pinagtatanggol mo siya? Oo. Nagulat pati si Angelina. Pag-uwi sa mansyon, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-ama. Hindi kita pinalaki para lang umikot ang buhay mo sa isang anak ng magsasaka. Sigaw ng ama ni Alvin. Dad, hindi niyo siya kilala. Hindi ko kailangang kilalanin. Siya ang isa sa pinakamabuting taong nakilala ko. Lalong nagalit ang ama niya. Kung hindi mo siya lalayuan, huwag mong asahang ibibigay ko sa iyo ang mana mo. Napatigil si Alvin. Alam niyang napakalaking bagay ng banta ng kanyang ama. Ngunit naalala niya ang masayang ngiti ni Maureen, ang simpleng pamilya nito, at ang kapayapaang matagal na niyang hinanap. Kung ikukumpara doon, parang walang halaga ang kayamanan. Samantala, sa bahay ni na Maureen ay hindi mapakali ang dalaga. Anak, okay ka lang? Tanong ni Edna. Opo, ma. Ngunit alam ng kanyang ina na hindi iyon totoo. Mahal na rin ni Maureen si Alvin, ngunit natatakot siya. Natatakot siyang baka siya ang dahilan kung bakit masira ang relasyon nito sa pamilya. Kinabukasan, habang nagbabantay si Maureen sa fruit stand, may dumating na isang mamahaling sasakyan. Akala niya si Alvin iyon, ngunit nagulat siya nang makita si Angelina. Mag-isa ito, at kakaiba ang ekspresyon ng mukha nito. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Angelina. Nagulat si Maureen ngunit tumango. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa tabi ng fruit stand. May inilapag na sobre si Angelina. Ano po ito? 5 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Maureen. Kapalit ng ano? Lumayo ka kay Alvin. Parang tumigil ang mundo ni Maureen. Anong ibig mong sabihin? Kunin mo ang pera at umalis ka sa buhay niya. Tahimik na napatingin si Maureen sa sobre. 5 milyong piso. Halagang makakatulong sa kanilang pamilya habang buhay. Makakapagpatayo sila ng malaking negosyo. Makakapagtapos sina Lara at Alden ng walang problema. Ngunit alam niyang may kapalit iyon, ang taong mahal niya. Tumingin siya kay Angelina at marahang itinulak pabalik ang sobre. Hindi ko kayang ibenta ang damdamin ko. Nagulat si Angelina. Ano? Kung pera lang ang basehan ng pagmamahal, matagal na siguro akong sumuko. Lalong nag-init ang ulo ni Angelina. Tumayo ito at galit na umalis. Ngunit hindi alam ni Maureen na may nakakita sa buong pangyayari. Sa kabilang kalsada, nakatayo si Alvin at narinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Maureen sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Naramdaman niyang may taong nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kung sino siya. Matapos marinig ni Alvin ang pagtanggi ni Maureen sa alok ni Angelina, lalo niyang natiyak ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit alam niyang may malaking desisyon siyang kailangang gawin. Nang gabing iyon, bumalik siya sa mansyon ng mga Monteverde. Tahimik siyang naglakad papunta sa opisina ng kanyang ama. Dad,
Kailangan nating mag-usap. Napatingin ang kanyang ama. Tungkol na naman ba yon sa babaeng yon? Hindi lang tungkol kay Maureen. Tumayo si Alvin at huminga ng malalim. Pagod na akong mamuhay ayon sa gusto ng iba. Napatitig sa kanya ang kanyang ama. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, aalis na ako rito. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Ano? Ayoko nang maging bahagi ng negosyo kung kapalit nito ang pananakit sa ibang tao. Galit na napahampas sa mesa ang matanda. Kapag umalis ka rito, wala kang makukuhang mana. Hindi ko kailangan ng mana. Tahimik ang buong silid, pati ang kanyang ina ay napaluha habang nakikinig. Anak, mahal ko kayo, pero kailangan kong piliin ang sarili kong landas. Kinabukasan, isang maliit na bag lamang ang dala ni Alvin nang tuluyan siyang umalis sa mansyon. Wala siyang mamahaling sasakyan, wala siyang bodyguard, wala siyang yaman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mag-isa siyang haharap sa realidad. Habang naglalakad siya sa kalsada ng San Nathaniel, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit may isang lugar siyang gustong puntahan, ang bahay ni Maureen. Pagdating niya sa fruit stand, nagulat si Maureen, Edna, June, Lara, Alden at Liela. Alvin! Gulat na sabi ni Maureen. Napansin niya ang bag na dala nito. Anong nangyari? Ngumiti ng bahagya si Alvin. Umalis na ako sa amin. Nagulat silang lahat. Ano? Pinili ko ang sarili kong desisyon. Napaluha si Maureen. Alvin, bakit mo ginawa iyon? Dahan-dahang lumapit si Alvin dahil may mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. At habang nakatingin siya sa mga mata ni Maureen, alam ng lahat kung ano ang tinutukoy niya. Lumipas ang mga araw. Tinanggap ng pamilya Alejandro si Alvin sa kanilang tahanan. Hindi siya espesyal na tinrato. Tulad ng lahat, gumigising siya ng maaga. Sumasama siya sa bukid. Nagbubuhat ng sako ng mais. Nagdidilig ng mga tanim na pinya. At tumutulong sa fruit stand. Noong una ay hirap na hirap siya. Nagkaroon pa siya ng mga paltos sa kamay. Ngunit hindi siya nagreklamo. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klasing pagod. Natatawa niyang sabi kay June. Ngumiti si June. Pagod na marangal iyan, hiho. Habang unti-unting nasasanay si Alvin sa simpleng buhay, may isang taong hindi matanggap ang nangyayari. Si Angelina. At mas lalong hindi matanggap ng ama ni Alvin na pinili ng kanyang anak ang isang simpleng pamilya kaysa sa kanilang kayamanan. Kaya lihim siyang gumawa ng plano. Plano na maaaring sumira, hindi lamang sa relasyon ni na Alvin at Maureen, kundi pati sa kabuhayan ng pamilya Alejandro. Habang masaya si Alvin na namumuhay kasama ang pamilya Alejandro, kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Angelina. Hindi niya matanggap na ang dating mayamang si Alvin Monteverde ay mas piniling manirahan sa simpleng bahay kaysa bumalik sa kanilang marangyang mansyon. Isang hapon, nagtungo si Angelina sa bukid kung saan nagtatrabaho si Alvin. Nagtaka ang lahat nang makita ang mamahaling sasakyang huminto sa gitna ng taniman ng pinya. Bumaba si Angelina na halatang galit. Alvin! Napalingon si Alvin. Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Angelina at napatingin sa marumi nitong mga kamay. Hindi ako makapaniwala. Ito na ang buhay mo ngayon? Tahimik lang si Alvin. Nagbubuhat ka ng sako? Nagbibilad sa araw? Para sa kanila? Napansin ni Maureen na tila nahihiya siya sa nangyayari, kaya dahan-dahan siyang lumayo upang hindi makialam. Ngunit naririnig pa rin niya ang usapan. Angelina, umuwi ka na. Hindi, sasama ka sa akin. Hindi ako sasama. Alvin, ano bang mayroon sa babaeng yon na wala ako? Napabuntong hininga si Alvin. Hindi iyon tungkol sa kung ano ang wala ka. Kundi, tungkol ito sa ugali. Nagulat si Angelina. Anong ibig mong sabihin? Minahal mo ang pangalan kong Monteverde. Nanlaki ang mata ni Angelina. At si Maureen? Tinanggap niya ako kahit wala na akong pera. Natahimik si Angelina. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon ay nasaktan siya hindi bilang isang mayaman,
kundi bilang isang babaeng iniwan ng taong mahal niya. Minahal kita, Alvin. Alam ko. Bakit siya pa rin ang pinili mo? Matagal bago sumagot si Alvin. Dahil kapag kasama ko si Maureen, nagiging mas mabuting tao ako. Parang sinaksak sa puso si Angelina sa narinig. Hindi niya napigilang maiyak. Kung ganoon, nanginginig niyang sabi, tapusin na natin ito. Tahimik na tumango si Alvin. Mas mabuti siguro yon. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Angelina. Matagal silang naging magkasintahan. Marami silang pinagsamahan. Ngunit alam niyang wala na siyang laban sa babaeng nakapagpabago kay Alvin. Goodbye, Alvin. Goodbye, Angelina. Mabigat man sa damdamin, doon natapos ang kanilang relasyon. Nang makaalis si Angelina, tahimik na naupo si Alvin sa ilalim ng isang puno. Lumapit si Maureen. Okay ka lang? Ngumiti si Alvin. Masakit din pala makipaghiwalay. Naupo si Maureen sa tabi niya. Kahit paano naging bahagi siya ng buhay mo. Tumango si Alvin. Pero wala akong pagsisisi. Napatingin si Maureen sa kanya. Bakit? Dahan-dahang hinawakan ni Alvin ang kamay nito. Dahil ikaw ang pinili ko. Namula si Maureen. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, hindi na niya itinago ang kanyang nararamdaman. At ikaw din ang pipiliin ko. Mas lalong napangiti si Alvin. Ngunit habang nagiging mas matatag ang kanilang pagmamahalan, isang mas malaking problema ang paparating. Sa loob ng opisina ng Monteverde Corporation, galit na galit ang ama ni Alvin. Kung ayaw niyang bumalik bilang anak ko? Mahina ngunit malamig nitong sabi, pagsisisihan niya ang pagsuway sa akin. May inilabas siyang dokumento at nakasulat dito ang plano para mabawi ang lupain ng pamilya Alejandro. Hindi niya alam na ang susunod niyang hakbang ay magdadala sa San Nathaniel ng pinakamalaking pagsubok na haharapin nina Alvin at Maureen. Lumipas ang ilang linggo matapos tuluyang maghiwalay sina Alvin at Angelina. Patuloy na namuhay si Alvin kasama ang pamilya Alejandro. Natuto siyang magtanim, mag-ani at magbenta ng prutas sa fruit stand. Unti-unti na rin siyang minahal at itinuring na bahagi ng pamilya. Ngunit sa mansyon ng mga Monteverde, lalong tumitindi ang galit ng kanyang ama. Ano ang balita kay Alvin? Malamig nitong tanong sa kanyang sekretarya. Sir, masaya po siyang naninirahan sa pamilya Alejandro. Lalong nagdilim ang mukha ng matanda. Wala siyang karapatang talikuran ng pamilyang Monteverde. Isang gabi, nagpasya si Alvin na puntahan ang mansyon sa huling pagkakataon. Pagpasok niya sa opisina ng kanyang ama, agad siyang sinalubong ng malamig na tingin nito. Bumalik ka na rin sa wakas? Hindi ako bumalik para manatili. Napakunot noo ang ama niya. Kundi, pumunta ako para magpaalam. Tahimik ang buong silid. Dad, nagpapasalamat ako sa lahat ng ibinigay ninyo sa akin. Kung ganoon, bumalik ka na. Umiling si Alvin. Hindi na po. Galit na tumayo ang kanyang ama. Mas pipiliin mo talaga ang mga magsasaka kaysa sa sarili mong pamilya? Hindi ko kayo iniiwan dahil mahirap sila. Kundi, dahil mali ang paraan ng pamumuhay natin. Parang sinampal ang matanda sa narinig. Sa unang pagkakataon, may taong humarap sa kanya at nagsabing mali siya. At ang taong iyon ay sarili niyang anak. Dahil sa pera, sabi ni Alvin habang nakatingin sa ama, marami kayong taong nasaktan. Hindi mo naiintindihan ang negosyo. At hindi ninyo naiintindihan ang puso ng tao. Tahimik na tumulo ang luha ng kanyang ina na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Anak! Ngunit desidido na si Alvin. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang mga susi ng kanyang dating sasakyan, mga credit card, at iba pang bagay na pag-aari ng pamilya Monteverde. Isa-isa niya itong inilapag sa mesa. Hindi ko na kailangan ng mga ito. Nanlaki ang mata ng kanyang ama. Alvin! Simula ngayon, gusto kong mabuhay sa sarili kong pagsisikap. Ang gabing yon, tuluyan nang umalis si Alvin sa mansyon. Habang nakatayo sa balkonahe ang kanyang ina, umiiyak niya itong pinanood
na maglakad palayo. Ngunit ang kanyang ama ay nanatiling matigas. Kapag lumabas siya sa gate na yon, malamig nitong sabi, "Hindi ko na siya anak." Narinig iyon ni Alvin. Masakit, ngunit hindi na siya lumingon. Patuloy lamang siyang naglakad. At sa bawat hakbang ay parang unti-unti niyang iniiwan ang marangyang buhay na minsang naging mundo niya. Pagbalik niya sa bahay ni Maureen, sinalubong siya ng buong pamilya. "Anak, kumain ka na ba?" tanong ni Edna. "May niluto akong adobo," dagdag ni June. Napangiti si Alvin. Matagal na panahon na rin mula nang maranasan niya ang ganitong init ng pagtanggap. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi pagmamahal ng isang pamilya. Samantala, sa mansyon ng mga Monteverde, patuloy na nabubuhay sa galit ang ama ni Alvin. Araw-araw siyang nagtrabaho nang walang pahinga. Lalo siyang naging sakim at malupit sa kanyang mga empleyado. Hanggang isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina at pinag-aaralan ang mga dokumentong may kaugnayan sa lupain ng pamilya Alejandro, bigla niyang naramdaman ang matinding pananakit ng kanyang dibdib. Ag! Napahawak siya sa kanyang puso. Bumagsak siya mula sa kanyang upuan. Nagkagulo ang buong mansyon. Agad siyang isinugod sa ospital at doon nalaman ng lahat ang masamang balita. Nagkaroon siya ng malubhang atake sa puso. Nang makarating kay Alvin ang balita, natigilan siya. Kahit gaano kalaki ang galit ng kanyang ama pa rin niya ito. At ngayon, nasa pagitan siya ng dalawang pagpipilian, ang manatiling malayo o puntahan ng ama na minsang nagtakwil sa kanya. Tahimik na nakaupo si Alvin sa harap ng bahay ni Maureen nang matanggap niya ang tawag mula sa kanyang ina. Halos hindi makapagsalita ang kanyang ina sa pag-iyak. "Anak, nasa ospital ang daddy mo." Napatayo agad si Alvin. Ano pong nangyari? Nagkaroon siya ng matinding atake sa puso. Parang tumigil ang mundo ni Alvin. Kahit gaano siya nasaktan sa mga sinabi ng kanyang ama, hindi niya maiwasang mag-alala. Ama pa rin niya ito. Napansin ni Maureen ang pamumutla ng kanyang mukha. "Alvin, anong nangyari?" "Nasa ospital si Dad." Agad na hinawakan ni Maureen ang kanyang kamay. "Puntahan mo siya." Pero itinakwil niya ako. "Alam ko." Tahimik na tumulo ang luha ni Alvin. Sinabi niyang hindi na niya ako anak. Ngumiti ng malungkot si Maureen. "Pero hindi mo siya itinakwil bilang ama." Natahimik si Alvin. Tama si Maureen. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para magkaroon ng kapayapaan ng ating puso. Agad na nagtungo si Alvin sa ospital. Pagdating niya ay nadatnan niya ang kanyang ina na umiiyak sa labas ng ACU. Nang makita siya nito, ay agad siyang niyakap. "Anak, kamusta po siya?" "Mahina pa rin." Napatingin si Alvin sa salamin ng ECU. Sa unang pagkakataon, nakita niyang mahina ang kanyang ama. Wala ang dating tikas, wala ang dating yabang. Isa na lamang itong matandang lalaking nakikipaglaban para mabuhay. Makalipas ang ilang oras, pinayagan siyang makapasok. Tahimik na lumapit si Alvin sa higaan. Nakadikit ang iba't ibang aparato sa katawan ng kanyang ama. Mabagal nitong iminulat ang mga mata. Nang makita si Alvin, tila hindi ito makapaniwala. Alvin!" Tahimik na tumulo ang luha ng matanda. "Akala ko, hindi ka na pupunta." Napayuko si Alvin. "Ama." Matagal na panahon mula nang tawagin niya itong ganoon. Napaiyak ang kanyang ama. "Patawarin mo ako." Nanlaki ang mata ni Alvin. Hindi niya kailanman inakalang maririnig niya ang mga salitang yon. "Napakabulag ko sa pera." Patuloy ang pagluha ng matanda. "Akala ko ang yaman ang pinakamahalagang bagay sa buhay." Tahimik lamang si Alvin. Pero noong makita kong mag-isa ako rito, napahikbi ang kanyang ama. Napagtanto kong mas mahalaga pala ang pamilya. Hindi na napigilan ni Alvin ang kanyang emosyon. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Pinatawad na kita, Dad." Tuluyang umiyak ang matanda. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon,
Nawala ang yabang at kapalaluan nito. Ilang araw ang lumipas at unti-unting gumaling ang ama ni Alvin. Ngunit habang nagpapagaling ito sa ospital, may isang nakakagulat na balita. Natuklasan ng kanilang accountant na si Victor, ang matagal nang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng ama ni Alvin, ay lihim na nagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya. Sir, maraming pekeng dokumento. Ano? Gulat ng ama ni Alvin. At mukhang siya rin ang nag-udyok sa ilang iligal na transaksyon para maagaw ang mga lupain sa San Nathaniel. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ibig sabihin, hindi lamang kasakiman ang dahilan ng mga problema. May taong ginagamit ang kumpanya para sa sarili nitong interes. At ngayon, nanganganib hindi lamang ang Monteverde Corporation, kundi pati ang lupain at kabuhayan ng pamilya Alejandro. Matapos makalabas ng ospital ang ama ni Alvin, agad niyang ipinatawag ang lahat ng matataas na opisyal ng Monteverde Corporation. Kasama rito si Victor, ang matagal na niyang pinagkakatiwalaang accountant at kanang kamay. Tahimik na nakaupo si Victor sa conference room, tila walang anumang nangyari. Ngunit hindi niya alam na hawak na ng pamilya Monteverde ang mga ebidensya laban sa kanya. Victor! Malamig na sabi ng ama ni Alvin. Sir? Mahinahong sagot nito. May inilapag na makapal na folder sa mesa. Ano ito? Mga dokumento yon ng mga pekeng transaksyon, iligal na paglipat ng pera, at mga kasunduang hindi alam ng may-ari ng kumpanya. Unti-unting namutla si Victor. Ako po ay... Tama na! Sigaw ng ama ni Alvin. Natahimik ang buong silid. Sa loob ng maraming taon, ninanakawan mo ang kumpanyang itinayo ko. Isa-isang ipinakita ng abogado ang mga ebidensya. May mga pirma na pineke, may mga account na ginamit upang ilipat ang pera. At higit sa lahat, may mga dokumentong nagpapatunay na si Victor ang nasa likod ng planong kunin ang mga lupain sa San Nathaniel. Kabilang dito, ang lupa ng pamilya Alejandro. Nanlaki ang mata ni Alvin. Dahil sa kanya, tumango ang abogado. Malaki ang posibilidad na siya ang nag-udyok sa lahat upang makakuha ng komisyon at makinabang sa pagbebenta ng lupa. Galit na galit ang ama ni Alvin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alvin ang kanyang ama na hindi gumagamit ng kapangyarihan para manakot kundi para itama ang mali. Victor, simula ngayon, tanggal ka na sa kumpanya. At hindi lamang iyon, agad ding isinampa ang mga kaso laban dito. Tuluyang naaresto si Victor. Pagkatapos ng insidente, agad na nagtungo ang ama ni Alvin sa bahay ni Maureen. Nagulat ang buong pamilya Alejandro nang makita ang mga sasakyan ng Monteverde sa kanilang bakuran. Bumaba ang matanda. Tahimik ang lahat. Hindi nila alam kung ano ang pakay nito. Lumapit siya kina June at Edna. At sa ikinagulat ng lahat, yumuko siya. Patawad. Nanlaki ang mga mata ni June at Edna. Patawad sa lahat ng sakit at takot na naidulot ko sa inyong pamilya. Natahimik ang buong paligid. Lumapit si Maureen. Sir. Ngunit umiling ang matanda. Huwag mo na akong tawaging sir. Napangiti siya ng bahagya. Kung papayag ka, tawagin mo akong tito. Napaluha si Maureen. Hindi niya inakala na darating ang araw na maririnig niya iyon. Makalipas ang mga buwan, naging maayos ang buhay sa San Nathaniel. Mas lalo pang lumago ang fruit stand ng pamilya Alejandro. Sa tulong ng kaalaman ni Lara at Alden sa business administration, napalawak nila ang negosyo. Mula sa maliit na tindahan ay naging kilalang supplier sila ng sariwang prutas sa mga karatig bayan. At si Alvin, nanatili siyang kasama nila, hindi bilang tagapagmana ng isang malaking kumpanya, kundi bilang isang lalaking natutong mamuhay ng may kababaang loob. Isang gabi, habang naglalakad sina Alvin at Maureen sa gitna ng taniman ng pinya, huminto si Alvin. May inilabas siyang maliit na kahon. Nagulat si Maureen. Alvin? Ngumiti siya. Marami tayong pinagdaanan. Unti-unti siyang lumuhod. Napaluha si Maureen. At sa bawat pagsubok, ikaw ang naging lakas ko. Binuksan niya ang kahon.
Isang simpleng singsing ang nasa loob. Maureen Alejandro, nanginginig sa emosyon ng kanyang boses. Pwede ba kitang makasama habang buhay? Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Maureen at may pinakamalaking ngiti sa kanyang mga labi. Tumango siya. Oo. Sa gitna ng taniman ng pinya na minsang naging dahilan ng kanilang mga pagsubok. Nagsimula naman ang bagong kabanata ng kanilang pag-iibigan. Makalipas ang 1 taon matapos ang kanilang engagement, dumating na rin ang pinakahihintay na araw ni Maureen Alejandro at Alvin Monteverde. Maagang gumising ang buong San Nathaniel dahil halos lahat ng tao sa baryo ay inimbitahan sa kanilang kasal. Hindi nila pinili ang isang mamahaling hotel o malaking resort. Sa halip, napagkasunduan nilang idaos ang kasal sa isang magandang kapilya malapit sa kanilang taniman ng pinya at mais. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Sa bridal room, nakasuot si Maureen ng simpleng puting gown. Hindi ito sobrang mamahalin, ngunit lalo siyang gumanda dahil sa kanyang natural na kagandahan. Napaluha si Edna habang inaayos ang belo ng kanyang anak. Parang kailan lang, anak, ikaw ang nagbabantay ng fruit stand. Ngumiti si Maureen habang pinupunasan ng luha ng kanyang ina. At ngayon po, ikakasal na ako. Napaiyak na rin sina Lara at Alden. Ate, huwag mo kaming kalilimutan ha. Natawa si Maureen. Kayo naman. Samantala, sa kapilya ay halatang kinakabahan si Alvin. Paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang Amerikana. Tito June, parang gusto ko nang tumakbo. Natawa si June. Huwag kang mag-alala. Normal lang yan. Nang magsimulang tumugtog ang wedding march, sabay-sabay na tumayo ang mga bisita. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng simbahan. At lumitaw si Maureen. Napahinto ang paghinga ni Alvin. Sa kanyang paningin, wala nang ibang tao sa paligid. Si Maureen lamang, ang dalagang minsang nagbabantay ng fruit stand. Ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Habang naglalakad si Maureen papunta sa altar, hindi napigilan ni Alvin ang mapaluha. Ang ganda mo. Mahina niyang bulong nang makarating ito sa kanyang harapan. Namula si Maureen. Ikaw rin. Dumating ang pinakaaabangang bahagi ng seremonya. Alvin Monteverde, tinatanggap mo ba si Maureen Alejandro bilang iyong may bahay? Buong puso kong tinatanggap. At ikaw, Maureen Alejandro, tinatanggap mo ba si Alvin Monteverde bilang iyong kabiyak habang buhay? Oo. Napangiti ang pari. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ipinahahayag ko kayong mag-asawa. Humiyaw sa saya ang mga bisita. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Dahan-dahang hinalikan ni Alvin si Maureen habang pumapalakpak ang lahat. Sa reception, nagsayawan at nagsalo-salo ang buong baryo. Maging ang ama ni Alvin ay naroon. Lumapit siya sa bagong kasal. Anak, sabi niya kay Alvin habang pinipigilan ang luha. Salamat, dahil tinuruan mo akong mas mahalaga ang pamilya kaysa kayamanan. Mahigpit silang nagyakapan. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na nakatayo sina Alvin at Maureen sa gitna ng kanilang taniman ng pinya. Masaya ka ba? Tanong ni Alvin. Ngumiti si Maureen. Sobrang saya. Hindi ka nagsisisi na pinili mo ako? Umiling si Maureen. Hindi, dahil hindi kita minahal dahil sa yaman mo. Hinigpitan ni Alvin ang kanyang hawak sa kamay nito. At minahal kita dahil ikaw ang tahanang matagal kong hinanap. Sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit-hapon, nagsimula ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. At sa pagkakataong ito, wala nang hahadlang sa kanilang pagmamahalan. Lumipas ang 1 taon matapos ang kasal ni Maureen at Alvin. Lalong lumago ang kanilang negosyo sa prutas at naging mas maunlad ang kanilang pamumuhay. Ngunit higit sa lahat, mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Isang umaga, napansin ni Alvin na tila matamlay si Maureen. Love, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti lamang si Maureen at iniabot ang isang maliit na sobre. Ano ito? Binuksan yon ni Alvin. Maya-maya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa.
Bibuntis ka? Tumango si Maureen habang lumuluha sa saya. Oo. Agad na niyakap ni Alvin ang kanyang asawa. Salamat, Panginoon. Hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak sa sobrang tuwa. Nang malaman ng buong pamilya ang balita, nagdiwang sila. Masayang-masaya sina Edna at June dahil magkakaroon na sila ng apo. Si Lara at Alden naman ay excited nang maging tiyahin at tiyuhin. Maging ang ama ni Alvin ay halos maiyak sa saya. Magiging lolo na ako. Makalipas ang 9 na buwan, dumating ang araw ng panganganak ni Maureen. Hindi mapakali si Alvin sa labas ng ospital. Paulit-ulit siyang naglalakad. Anak, umupo ka muna, sabi ng kanyang ama. Pero hindi mapakali si Alvin. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas ang doktor. Congratulations, napatayo silang lahat. Babae po ang inyong anak. Napaluha si Alvin. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Maureen na pagod ngunit masaya. Sa kanyang mga bisig ay naroon ang kanilang munting sanggol. Napaiyak si Alvin nang makita ang kanyang anak. Napakaganda niya. Ngumiti si Maureen. Kamukha mo. Dahan-dahang kinuha ni Alvin ang sanggol at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang pinakadakilang regalo ng buhay. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Maureen. Ngumiti si Alvin. Paano kung Hope Marie Monteverde? Dahil siya ang naging pag-asa ng mas masayang bukas. Napangiti si Maureen. Maganda. Habang hawak nila ang kanilang anak, nagkatinginan ang mag-asawa. Naalala nila ang lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Ang fruit stand, ang pagtutol ng pamilya, ang paglayo ni Alvin sa kanilang mansyon, at ang mga panahong halos mawala ang lahat. Ngunit ngayon, narito sila, masaya, po. At may isang munting anghel na bunga ng kanilang pagmamahalan. At sa bawat ngiti ng kanilang anak, mas lalo nilang napatunayan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pamilyang puno ng pagmamahal. Wakas. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon mga kahiraya. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment. Malaking bagay ito para susunod na mga kwento. Hanggang sa muli mga kahiraya!